Imagine niyo to ha. Nag-loan kayo ng pera pampagawa ng bahay. Tapos, nung gawa na yung bahay, bigla kayong pinapalayas. Hassle, di ba? Hassle! Yan yung nangyari kay Kimberly. Nako, 180,000 ginastos nila ng partner niya para ipagawa yung third floor sa bahay ng lola niya. Okay. Bahay naman ng Lola Carmelita nila yon. Kaya syempre, akala nila safe sila dun. Yun nga. Nung una naman kasi talaga, pinayagan naman sila talaga ng lola niya na tumira doon. Ang kaso, nagbago ang ihip ng hangin nung pumasok yung mga tsuhin at tsahin naku. sa usapan. Hirap talaga yan. Sabi pa, kung aalis lang din daw naman sila, papagiba na lang yung pinagawa sa third floor. Wala naman silang pambayad eh. Ang sakit naman nun. After na lahat ng effort nila, nagkautang-utang na, tapos palalayasin. True. At yun nga yung tanong nila meron pa ba silang habol na mabawi yung mga nagastos nila? Correct. At yan ang sosolusyonan natin mamaya with Ate Pia sa Payong Kapatid. Nangungupahan po kami sa Santa Mesa. Ngayon, tumawag po yung lolo ko. Kasi ang nakatira po dun talaga sa bahay na yun, si lolo na lang po at lola, tsaka yung isang anak nila na walang asawa. Okay. So, 2023, ang sabi po ni lolo, dun na lang kami tumira. Saan? Sa mismong bahay po nila. Okay. So, pinagawa po namin yun, pinagawa namin yung third floor, and then tumira na nga po kami. Nung una naman po, wala naman po naging problema. Okay naman po sa mga anak niya. And then ito po, nagkaroon po ng maliit na issue lang naman po sa amin between ng mga anak. Nagharap na po kami sa barangay. Ang sabi po nila, umalis na lang po kami. So hindi naman po kami basta pumayag na umalis kung hindi po nila babayaran yung nagastos namin dun sa pinagawa naming bahay. Ngayon, ang suggestion nila, wala daw silang pambabayad sa amin, sa bahay namin. Kung hindi, gibain na lang daw po. Yun po ang ng mga anak. Ngayon po, ang inaano ko po kasi, Ate Pia, pag umalis po kami doon, kawawa po kami. Lalo na po yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho. Tsaka yung pinampagawa po ng bahay namin, niloan lang po ng asawa ko yun sa trabaho niya, na hanggang ngayon binabayaran pa po namin. Noong 2023, pinagawa niyo yung parte ng bahay, third floor, tama? Yes po. Third floor. So wala naman third floor dati doon. Kung Wala. talaga kayo nagpatayo noon. Opo. At pumayag sila kasi nga inimbita ka doon ng lolo mo di Opo, ba? opo. Tapos lumipat na kayo doon, pamilya niyo. Ilan kayo? Opo. Nung lumipat po kami doon, kami mag-asawa, tsaka yung anak ko po na dalawa. Yung panganay ko pong anak, nandun na po talaga sa lolo't lola. Talaga? Lumaki na po doon yung panganay. Gawa ng siya po ang bantay doon sa lola ko. Kasi po, nung time po na lumipat kami, buntis po ako, manganganak na po. Oo. So ilan taon yung mga anak mo? 12, 11, tsaka 1-year-old po. So, nagkaroon ng problema yung family mo dun sa panganay mo? Hindi po. Kumbaga, nag-away po kami nung tsahin ko po, nung tita ko, dahil po sa kuryente. Doon po nag-umpisa yung gulo po ng namin. Kaya po pinapaalis nila kami. So, walang kinalaman sa anak mo? Ang po kasi niyan, kaya po sila nagagalit sa akin dahil daw po yung anak ko, pasaway daw po. Kaya, na-hospital lagi yung lola ko. Totoo ba yun? Hindi naman po kasi matanda na po ang lola ko Lagi na po talaga siyang nagkakasakit. Tulad ngayon, Ate Pia, kaka-discharge lang po namin 3 days ago. Lahat po silang mga anak na hindi po nila kinakamusta yung magulang nila. So, sino nag-aalaga sa lola? Ako po. Tsaka po yung isang anak ni lola na adopted child niya po. Ano ba yun? Mga tiyahin mo ang may Opo. problema sa'yo. Bakit naman kung nag-aalaga ka dun sa nanay nila, gusto ko nilang paalisin kaya? Ayun nga po, kasi nga po, ang inaano ko po kasi nila, hindi ko daw po nababantayan kasi lagi daw po akong nasa taas. Which is, hindi naman po nila nakikita kung ano yung pag-aalaga na ginagawa ko sa lola ko. Kami lang po dalawa nung adopted child ni lola yung nagpapalitan. Tulad po ngayon, si lola po may dementia na. Saan nakatira yung mga anak niya? Doon lang din po sa compound namin. So, balak ba nilang lumipat sa third floor kung sakasakali? Hindi naman po. So, parang away lang na nagalit sa'yo at Opo, gusto ka nilang tas paalisin. opo. So, sana mapanood nila ito kasi ang goal naman din namin is hindi yung may makasuhan, hindi yung may makulong, kundi yung makatulong kami. Para doon sa mga nakikinig at gustong matuto sa batas, pinapaalis sa bahay yung isang tao na siya ang nagpatayo. Meron tayong concept ng builder in good faith.
Ibig sabihin, nagpatayo ka nang walang niloloko, maayos ang usapan dun sa may-ari ng Opo. lupa nung magpapatayo ka. Tama? Tama. At yun ang sitwasyon nila, di ba, no? Lawyers, yun ang sitwasyon nila. So sabi, pag builder in good faith ka, o kayo mag-explain, ano ang karapatan ng builder in good faith? Ang isang builder in good faith po ay may karapatan na sa isang reimbursement for the necessary and useful expenses na ginasto sa pagpapa-improve ng bahay. May karapatan ka na, ay, bayaran nyo muna yung ginawa ko dahil Opo. pinayagan nyo naman ako dito. At sabi mo nga, magkano yung halagang yon? Ang total po lahat-lahat, 180,000. 180,000, okay. Pero sa totoo lang, ako nagbabayad ka ng interest, kung di ako nagkakamali, kung ikaw ay pupunta sa korte, kasama yon. Kaya kung utang yan sa company, baka may konting interest yun, kasama yan sa pwede mong singilin dahil ito yung kabuuan na nagastos mo. Oh, pero may alternative ba tayo doon? Di ba meron din ang builder in good faith, yung nagpatayo, pwede rin siyang manatili doon, di ba? Yes. So, Ate Pia and Kimberly, kung wari, yung landowner o si Nanay Carmelita ay gusto niya na pwede ka naman manatili doon. Ikaw rin, gusto mong manatili doon. So, ang pwede mong gawin ay dahil mas maliit yung halaga nung third floor na pinagawa mo kesa doon sa bahay at lupa ni Nanay Carmelita, ang pwedeng mangyari ay magbabayad ka na lang sa kanya ng rent. Pero makakapag-stay ka pa rin. Ang sabi ng batas, pwede daw pag-usapan ni landowner and ikaw as builder kung magkano yung ibabayad mong rent. Pero kung hindi kayo magkakasundo sa amount o halaga ng rent na ibabayad mo kay Nanay Carmelita, pwede niyo po itong dalhin sa korte. Pero para maliwanag sa kanya ha, yung unang sinabi natin is, abay, bayaran nila yung gastos niya. Apo. Di ba? So hanggat hindi pa nila binabayaran, karapatan niyang manatili Mag-stay, doon. Tama? yes. Wala pang usapang magbabayad siya ng upa. May Yes. karapatan siya dahil siya ang nagpatayo nun. Yes. Kailangan ka pa rin nilang bayaran nung ginastos mo doon sa third floor, which is the 180,000, bago ka nila hayaan na magbayad ng rent. Ngayon po, ang sabi po nila, wala po silang kakayahan na magbayad sa pinagawa namin. Kung gusto daw po namin, gibain na lang daw po yung bahay kasi wala daw po silang ibabayad. So, dun sa mga kamag-anak ni Kimberly, wala akong ganun. Hindi kayo pwede mag-imbento ng gusto nyong solusyon, no? Hindi ganyan sa batas. Meron tayong batas kung saan nagsasabi kung ano ang mga karapatan at obligasyon ng bawat kinauukulan. So dito, kailangan ka nga talaga nilang bayaran. Walang opsyon na kung hindi kita mabayaran, gibain ko na lang. So sa mga kamag-anak ni Kimberly, hindi ho pwede yung ganon. Kasi pag ginawa nyo yun, sakali lang, balak nyo pang gawin yun, hindi lamang nababayaran nyo pa rin yung 180 plus na yan. Kasi sabi ko nga, baka may interest pa yon. Abay, makakasuhan pa kayo ng damages. At baka doble pa yung babayaran nyo. So, wag nyong gagawin yun dahil wala kayo sa tama sa iniisip nyong ganon. Isa pa po, Ate Pia, tama po ba na sabihin na babayaran daw po yung nagastos namin sa bahay, pero once daw po nabayaran yung sinasabi namin na amount, simula daw pagtira namin hanggang ngayon sa kasalukuyan, magbabayad daw po kami ng 5,000 monthly na upa. Huwag mo nang problemahin yun dahil sinabi nilang wala silang pambayad. Nangiinis lang yun. Yan nga. Wala nang pambayad, nag-iimbento pa ng mga utang mo. 'Di ba? Pero ang unang-unang mangyari doon, sabi ng batas, bayaran ka. So, yung lahat ng gusto nyo mangyari, tapusin mo yung unang sinabi ng batas, bayaran ako. Sobra-sobra na yung gusto nilang gawin sa'yo, labas na yun sa batas. Hindi po maaari yung retroactive na magkakaroon po sila bigla ng contract of rent or rental agreement. Kasi dapat, simula pa lang, kung gusto ka talaga nilang singilin sa pagtira mo o pagtuloy mo dun sa bahay na yon, dapat naging malinaw sa parehas na partido na may consideration o may presyo ang pagtira mo dun na sisingilin ka nila ng monthly ng 5,000. Hindi na nila maaaring gawin yun ngayon kasi binigyan ka na nila ng permiso before at ngayon lang naman nagkaroon ng problema, sila nang sisingil ng ganyan. So, huwag kang papayag kasi wala kayong napag-usapan na ganon. Ate Pia, pwede po ba may dagdag akong tanong? Kasi po yung bahay po ni Lola, isang compound po yun. Tapos ngayon po, lahat po ng anak niya na nagpapaalis sa amin, pinagbibigyan na po sila ng rights nila. Kumbaga meron na po silang, pinagparti-partihan na po sila ni Lola. Ang sabi po kasi ni Lola, yung bahay niya, doon na po sa adopted child niya ibibigay. May karapatan pa din po ba yung ibang anak niya po, dun sa naiwan na bahay ni Lola? Yung adopted child niya, legal ba na adopted yun? Opo, legal po. So kung legal kasi siya adopted, then ang karapatan ng isang adopted na legal, kapareho din niya ng karapatan ng ibang anak. Ilan ang anak niya?
6 po. Plus si adopted. Opo. So 7. Opo. So sa batas, ang kanyang mga eridero, paghahatian nila ng pare-pareho yun. So kung sasabihin niya yung buong bahay ko, gusto ko ibigay sa kanya, posible lang mangyari yun kung may iba siyang ari-arian na pag kinuwenta, pare-pareho. Kasi sa batas, pare-pareho dapat sila. Opo. Yung tira lang niya na sobra ang pwede niyang ibigay dun sa kung kanino man niya gusto. Pero yung legal na eridero, dapat pare-pareho ang mamanahin. Salamat po, Ate Pia. Naliwanagan Sige. na po ka. You're welcome. Thank you po, Ate Pia. Thank you po, Atty. Matapos mapayuhan ni Ate Pia at ng mga abogado ni Kim sa programa, muling kumilos ang Team CIA with BA para sa wakas ay mapagharap sila ng kanyang tiyahing si Rosemary. Sa tulong ng payo at gabay ng team, saka pa lamang tuluyang nagkaintindihan at nagkaayos ang magtiyahin. Sa isinagawang paghaharap, naipaliwanag ng maayos na hindi na paaalisin si Kim sa bahay basta't maaalagaan ng mabuti ang kanyang lola. Wala na pong eksena na palayas-palayas. Wala na pong gano'n. After po ako mabigyan ng payo ni Ate Pia, naging maayos naman po yung takbo na ulit ng pagsasama namin ng mga tita ko. Pagkasunduan namin ni Kimberly Lipalam na siya na po ang bahalang mag-ano sa nanay ko, tumingin-tingin. Kaya sana po, yung ano namin na pag-usapan, gabayan na lang niya nanay ko. Masarap po ang pakiramdam na nagkaayos kami ng pamangkin ko. Salamat sa Kayatanong in Action with Boy Abunda. Bilang dagdag na suporta, binigyan din sila ng commode chair para sa kanilang ina. Isang praktikal na tulong na magagamit sa araw-araw. Yung kay Lola naman po, na pagkausapan namin na tulong-tulong na lang po kung sino na lang po yung meron. Yun na lang po muna yung tutulong. Kasi lahat din naman po kami, wala kaming stable na pinagkukuhaan. Kaya kung sino lang po yun talagang may kakayahan na tumulong sa amin. Yun na lang po yung napag-usapan namin na tulong-tulong nga po ganun, para kay Lola. Humingi na po ako ng tawad sa tita ko. Nagkaayos naman na po kami. Okay naman po, maluwag po sa dibdib. Action agad.